Huwag mong idampi ang maruming kamay mo sa telangyan, Trinidad. Nakakasuka ang lansa mo. Halos bumaligtad ang sikmura ko sa baho mo. Ang boses ni Doña Fi ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng madaling araw. Sa gitna ng magarbo at malawak na sala ng mansyon ng mga San Juan, nakatayo si Trinidad na basang-basa ng ulan. Nanginghinig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na nakayakap sa isang supot ng plastik na punong-puno ng mga lukot at basang pera. Ang perang pinagpuyatan niya sa gitna ng malansang putikan ng navotas. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Trinidad. Ang kanyang mga mata na namumula dahil sa puyat at alat ng tubig dagat ay dumapo sa itaas ng hagdan. Doon, nakatayo ang kanyang asawang si Fabian. Ngunit hindi ito nag-iisa. Nakapulupot sa braso nito si Bella, ang babaeng laging amoy mamahaling pabango, na ngayon ay nakasuot lamang ng manipis na roba. Ang robang pag-aari dapat ni Trinidad. Sariwa pa sa isipan ni Trinidad ang imahin nakita niya sa loob ng kanilang silid. Ilang minuto lang ang nakakalipas. Ang kanilang higaan, na simbolo ng kanyang katapatan sa loob ng 5 taon, ay naging entablado ng pagtataksil. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Hindi siya makasigaw. Ang sakit ay napakabigat para mailabas sa isang tinig lamang. Fabian. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Trinidad ay isang pabulong na daing, tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Huwag mo akong matawag-tawag na parang biktima ka rito, Trinidad. Malamig na tugon ni Fabian. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, pandediri ang mababasa doon habang tinitingnan ang putik na nalalaglag mula sa paanan ng kanyang asawa patungo sa kanilang mamahaling carpet. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap sikmurain ng makasama ang isang babaeng amoy, isda gabi-gabi? Nakakasakal ka. Lalong humigpit ang kapit ni Trinidad sa supot ng pera. Ang bawat barya at papel sa loob niyon ay katumbas ng bawat sugat sa kanyang daliri mula sa paglilinis ng libu-libong tonelada ng isda sa ilalim ng ulan. Ginawa niya yon para bayaran ang utang ng mga San Juan. Ginawa niya yon dahil mahal niya ang pamilyang ito. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay naging basura sa kanilang paningin. Mabilis na lumapit si Doña Fe at marahas na hinablot ang supot mula sa kamay ni Trinidad. Binuksan ng matanda ang plastik at kumuha ng ilang piraso ng pera bago ito isinampal sa mukha ng manugang. Ang bawat dampi ng basang pera sa balat ni Trinidad ay tila isang latay ng kahihiyan. Ito? Ito ang ipinagmamalaki mo? Singhali Doña Fe habang ikinakalat ang pera sa sahig. Ang perang ito ay kasing dumi ng pinagmulan mo. At huwag mong isiping, hindi ko alam ang ginagawa mo sa palengke. Nakita namin ang mga litrato, Trinidad. Ang pakikipagharutan mo sa mga kargador doon para lang makakuha ng barya. Kay dumi mang babae. Ibinato ni Doña Fe ang isang sobre sa paanan ni Trinidad. Kumalat ang ilang mga litrato, mga kuha mula sa malayo kung saan tila may kausap siyang lalaki. Mga litratong sadyang kinuha sa mga anggulong, magmumulang may mali siya. Alam ni Trinidad na kasinungalingan niyon. Ngunit ang pagsisigaw ng katotohanan, sa gitna ng mga taong determinadong sirain siya, ay tila pag-ihip sa isang nagbabagang apoy. Pumirma ka sa papeles ng lihon na yun din, utos ni Doña Fe, habang ang kanyang muka ay puno ng ngiting tagumpay. Ayaw naming madungisan ng isang katulad mo ang pangalang San Juan. Umalis ka sa bahay na ito na wala kahit isang kusing. Isuot mo ang hiya mo bilang damit, dahil yan lang ang tanging bagay na karapat-dapat sa'yo. Naramdaman ni Trinidad ang unti-unting pagmamanhid ng kanyang buong katawan. Ang lamig ng ulan sa labas ay walang-wala kumpara sa yelo na bumabalot sa kanyang puso. Pinanood niya si Fabian na tumalikod at pumasok muli sa silid kasama si Bella, na tila ba ang 5 taon nilang pagsasama ay isang panaginip lang na madaling kalimutan. Ang mansyong itinuring niyang tahanan ay naging isang malaking kulungan na ngayon ay nagluluwa sa kanya.
Ang katahimikan sa paligid ay naging bulyaw ng pang-aapi na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Tumalikod si Trinidad. Ang bawat hakbang ay tila pagpasa ng buong mundo. Nang marating niya ang malaking pintuan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin. Isang babaeng duguan ang mga kamay, amoy lansa, at wasak ang pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagguho, isang tanong ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Isang katanungang tila isinumpa ng tadhana. Saan nga ba nagtatapos ang obligasyon ng isang pusong nagmamahal? At kailan nagsisimula ang pag-aalsa ng isang kaluluwang? Matagal nang kinalimutan ng katarungan. Habang sumasara ang mabigat na pintong bakal ng mansyon, ang tanging natira kay Trinidad ay ang dilim ng gabi at ang masangsang na amoy ng kanyang sariling pagsisikap na ngayon ay tinatapak-tapakan na ng mga taong minahal niya. Nanatili siyang nakatayo sa ilalim ng ulan, mag-isa, habang ang mundo ay tila humihinto sa pag-ikot para pagmasdan ang kanyang pagkadurog. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat ay tila libu-libong dila na bumubulong ng aking kahihiyan. Sa mundong ito, mas mabilis kumalat ang baho ng tsismis kaysa sa lansa ng isdang pasan-pasan ko gabi-gabi. Naglakad si Trinidad ng walang patutunguhan. Ang kanyang mga paa, na sanay sa magaspang na semento ng Navotas, ay tila nawala ng pakiramdam habang tinatahak ang madilim na kalsada palabas ng marangyang subdivision. Ang bawat hakbang niya ay nagiiwan ng bakas ng putik sa malinis na aspalto. Isang paalaala na kailanman ay hindi siya naging kabilang sa maringal na mundong kinalalagyan ni na Fabian. Naalala niya ang mukha ni Doña Fe nang unang beses siyang dalhin sa mansong iyon. "Huwag kang mag-alala, iha," sabi ng matanda noon habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Utang ko sa tatay mo ang buhay ko, kaya ituturing kitang sariling anak." Ang mga salitang iyon, na dati ay tila musika ng pag-asa, ay naging isang matalas na tanikala ng utang na loob na gumapos sa kanya sa loob ng 5 taon. Ginawa siyang alipin sa pangalan ng pagkalinga. Pinagtrabaho siya sa palengke upang sustentuhan ang luho ng mga San Juan. Habang ang matanda ay patuloy na nagdarasal sa harap ng altar, tila humihingi ng tawad sa Diyos sa bawat kasinungaling ang ibinibintang sa kanya. Tingnan niyo, di ba siya yung manugang ni Doña Fe? Isang pabulong na boses ang narinig ni Trinidad mula sa isang grupo ng mga taong naghihintay ng masasakyan sa silong ng isang waiting shed. Umiwas siya ng tingin. Ngunit ang mga mata ng mga tao ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang likuran. Sa isang mabilis na sulyap, nakita niya ang isang babaeng may hawak ng cellphone. Ipinapakita sa mga kasama ang isang malabong litrato, ang pekeng ebidensya ng kanyang pang-angalunya. Ang bilis, ang bagsik. Sa isang iglap, ang imahe ni Trinidad bilang isang masunurin at matiyagang asawa ay naging isang maruming kwento na pinagpipistahan ng mga taong hindi man lang alam ang kanyang tunay na pangalan. Tumakbo si Trinidad, kahit na ang kanyang mga binti ay tila bibigay na sa pagod. Huminto lamang siya nang marating niya ang ilalim ng isang lumang flyover, kung saan ang ingay ng ulan ay mas malakas kaysa sa pintig ng kanyang puso. Sumandal siya sa malamig na poste ng semento at dahan-dahang napaupo sa basang lupa. Dito, sa gitna ng kadiliman at ingay ng mga sasakyang dumadaan, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Iyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pot na unti-unting naglalablab sa kanyang dibdib. Bakit hinayaang tapakan siya ng ganito? Bakit niya pinaniwalaan ang mga pangako ng mga taong ang puso ay kasing tigas ng bato? Sa gitna ng kanyang pagluha, isang anino ang huminto sa kanyang harap. Inasahan ni Trinidad na ito ay isa na namang taong titingnan siya ng may pandidiri. Ngunit nagkamali siya. Isang matandang babaeng nagtitinda ng sampagwita, na ang mukha ay puno ng mga kulubot ng panahon, ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Walang sinabi ang matanda.
Kumuha lamang ito ng isang piraso ng plastik na ginagamit nitong panakip sa paninda at iniladlad yon sa balikat ni Trinidad. Pagkatapos, iniabot nito ang isang maliit na botelya ng tubig na may bawas na. Isang simpleng kilos, isang maliit na bahagi ng kung anong meron ang matanda. Ngunit para kay Trinidad, iyon ang pinakamahalagang regalo na natanggap niya sa buong buhay niya. Mas mahalaga pa sa anumang hiyas na ibinigay sa kanya ni Fabian. "Uminom ka, iha," mahinang sabi ng matanda. Ang ulan ay lilipas din, pero ang dumi sa mukha mas madaling hugasan kaysa sa dumi sa kaluluwa ng mga taong nananakit sa iyo. Napatitig si Trinidad sa matanda. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang oras, naramdaman niya ang isang bahid ng init sa kanyang puso. Tumango siya at uminom. Ang bawat patak ng tubig ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Hindi siya pwedeng sumuko. Ngunit ang katahimikan ng sandaling iyon ay biglang naputo ng isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap mismo ng kanilang kinauupuan. Ang kinang ng pintura ng sasakyan ay tila isang sampal sa madilim na paligid. Ang bintana sa likurang bahagi nito ay dahan-dahang bumaba na naglalantad sa isang lalaking may suot na salamin at seryosong mukha. Isang lalaking hindi kabilang sa mundo ng palengke, ngunit pamilyar ang mga mata sa paningin ni Trinidad. "Trinidad," tawag ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim, kalmado at may otoridad na tila kayang patigilin ng ulan. "Matagal na kitang hinahanap. Hindi ka nararapat sa lugar na ito." Napakaunting tingin ni Trinidad sa lalaki. Sino siya? At paano niya nalaman ang kanyang pangalan sa gitna ng ganitong kalagayan? Sa likod ng mga mata ng lalaki, tila may isang lihim na naghihintay na mabuksan. Isang lihim na maaaring magbabago sa kanyang tadhana o tuluyang sumira sa kung ano ang natitira sa kanyang pagkatao. Ang bawat salita ng lalaking nasa loob ng sasakyan ay tila isang estrangerong himig sa gitna ng bagyo. Malamig, formal, at puno ng mga bagay na hindi maunawaan ni Trinidad. Sa mundong ito, natutunan na niya na ang bawat tulong mula sa mga taong mayayaman ay may katumbas na presyo. Isang bayad na madalas ay mas mahal pa kaysa sa kanyang sariling danggal. "Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko?" Ang tinig ni Trinidad ay paos, halos lunod sa tunog ng malakas na buhos ng ulan sa bubong ng sasakyan. Humakbang siya paatras, pilit na inilalayo ang kanyang sarili sa kinang ng sasakyan. Na tila ba isa itong halimaw na handa siyang lamunin. "Hindi yan ang mahalaga sa ngayon," sagot ng lalaki, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa nanginginig na anyo ng babae. "Ang mahalaga ay kailangan mong makaalis sa ulan. Sumakay ka na, Trinidad. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Trinidad. Ligtas? Wala ng lugar sa mundong ito ang ligtas para sa kanya. Ang mansyong inakala niyang kanlungan ay naging impyerno at ang mga taong inakala niyang pamilya ay naging kanyang mga taga-usig. "Hindi ko kailangan ng tulon mo. Hindi ko kailangan ng kahit na sino sa inyo," matigas na sabi ni Trinidad bago siya tumalikod at muling lumakad patungo sa dilim. Narinig niya ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng sasakyan. Kasunod ang mabibigat na hakbang sa basang semento, ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa ang anino ng sasakyan ay maglaho sa kanyang paningin. Ang tanging destinasyong alam niya, ang tanging lugar na hindi siya itatakwil dahil sa amoy ng kanyang pagkatao, ay ang lugar na matagal na niyang iniwan para sa isang wad na pangarap, ang Navotas. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad at pagsakay sa mga huling biyahe ng jeep, narating ni Trinidad ang Pampang kung saan ang amoy ng dagat at lansa ng isda ay masangsang na bumabata sa madaling araw. Dito, sa dulo ng isang makitid na eskinita, nakatayo ang isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. "Lola Bining!" Mahinang tawag ni Trinidad habang kumakatok sa pintong
tila bibigay na sa bawat hampas ng hangin. Ang tunog ng pag-urong ng trangka ay sinundan ng pagbukas ng pinto na naglalantad sa isang matandang babaeng may hawak na lamparang gas. Ang liwanag ng apoy ay tumama sa mukha ni Trinidad at sa isang sandali, ang mundo ay tila huminto. Trinidad! Diyos ko, bata ka! Ang lampara ay muntik ng mabitawan ni Lola Bining nang makita ang kalagayan ng kanyang apo. Anong nangyari sa iyo? Bakit basang-basa ka at bakit ganyan ang ayos mo? Hindi na nakasagot si Trinidad. Ang lahat ng lakas na pinilit niyang panatilihin simula nang umalis siya sa mansyon ay biglang naglaho. Humulagpos ang mga hikbi na matagal niyang kinimkim. Napasandal siya sa balikat ng matanda. Ang kanyang mga luhang kasing alat ng tubig dagat ay pumatak sa luma at kupas na duster ni Lola Bining. Dahan-dahan siyang inakay ng matanda patungo sa loob ng bahay. Ang loob ng dampa ay payak. Maliit na papag, isang lumang mesa, at ang amoy ng pinapakuluang luya na laging nakahanda para sa mga gabing magyenaw. Inupuan ni Lola Bining si Trinidad sa isang maliit na bangko at kumuha ng palanggana ng mainit na tubig at malinis na tela. Sa ilalim ng walamlam na liwanag, dahan-dahang hinubad ni Lola Bining ang mga sira-sirang tsinelas ni Trinidad. Ang mga paa ng kanyang apo ay punong-puno ng sugat at paltos mula sa mahabang paglalakad. Ang mga kamay nito, na dati ay makinis noon bata pa, ay nanging itim na ngayon dahil sa puyat at paghawak sa mga malalamig na yelo at isda. Huwag mong hayaang lamunin ka ng lansa, Trinidad, mahinang sabi ni Lola Bining habang dahan-dahang pinupunasan ang putik sa binti ng apo. Ang isda ay malansa lamang sa labas, pero ang laman nito ay nagbibigay buhay. Ang tao, kahit gaano kadungis ang tingin ng mundo, basta't malinis ang loob, hinding-hindi mabubulok. Lola, wala na ang lahat. Bulong ni Trinidad. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa maliliit na sugat sa kanyang daliri. Ang 5 taon ko, ang pagtitiis ko, lahat naging basura lang sa kanila. Sinabihan nila akong amoy, isda ako, na hindi ako nararapat sa kanila. Tumigil si Lola Bining at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Trinidad. May isang kakaibang ningning sa mga mata ng matanda. Isang uri ng karunungan na nanggaling sa ilang dekada ng pakikipagsapalaran sa dagat. Hayaan mo silang malunod sa sarili nilang bango, apo. Dahil balang araw, ang amoy ng pawis mo ang magpapaalala sa kanila kung gaano sila kawalang kwenta nang wala ka. Tumayo ang matanda at pumunta sa isang sulok ng dampa. Mula sa ilalim ng kanyang papag, kinuha niya ang isang lumang baul na may mga ukit na tila hindi pangkaraniwan. May nakatatak na maliit na simbolo sa gilid nito. Isang titikyay na gawa sa kupas na ginto. Matagal nang naghihintay ang iyong ama, Trinidad. Sabi niya, ibibigay ko lang ito sa iyo kapag wala ka na talagang matakbuhan. Kapag ang mundo ay tumalikod na sa iyo. Napakunot si Trinidad habang pinagmamasdan ang baul. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang bagong misteryo ang unti-unting nabubuo sa kanyang harapan. Sino ba talaga ang kanyang ama? At ano ang kinalaman ng baul na ito sa lalaking nasa loob ng itim na sasakyan? Habang ang amoy ng mainit na luya ay bumabalot sa silid, naramdaman ni Trinidad ang unang pintig ng isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Hindi ito pag-ibig, kundi ang simula ng isang malamig at kalkuladong hangarin para sa katarungan. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga San Juan, ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay hindi sapat upang itago ang masangsang na amoy ng pagkabulok, hindi ng isda, kundi ng kanilang dangal. Habang ang bawat sulok ng bahay ay kumikinang sa ilalim ng mga kristal na chandelier, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Sa loob ng kanyang opisina, marahas na ibinagsak ni Doña Fe ang isang makapal na tumpok ng mga bayarin sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang babala ng paparating na sakuna. 5 milyong piso, Fabian? Saan natin kukuha ang pambayad sa interes ngayong buwan?
Ang boses ni Doña Fe ay hindi na ang mahinahong boses ng isang madasaling matanda. Ito ay puno ng desperasyon at talim. Ma, akala ko ba maayos ang lahat? Akala ko ba kontrolado natin ang cash flow mula sa pwesto ni Trinidad sa Navotas? Sagot ni Fabian habang hindi mapakali, pabalik-balik ang lakad, at tila isang hayop na nakakulong sa hawla. Iyon na nga ang problema. Mula nang palayasin natin ang babaeng iyon, nagkagulo na ang mga supplier sa dungan. Walang gustong mag-abot ng supply sa atin dahil si Trinidad ang may hawak ng tiwala ng mga manging-isda. Galit na hinampas ng matanda ang mesa. At itong si Bella? Ang akala ko ay anak siya ng isang bilyonaryo sa Makati? Bakit hanggang ngayon ay puro pangako lang ang naririnig ko mula sa kanya? Sa isang sulok, nakasandal si Bella. Pinagmamasdan ang kanyang bagong manicure. Don't look at me like that, Tita Fe. My father is just busy. Ang kailangan nyo lang ay tuluyang mapalayas ang babaeng yon sa palengke para makuha natin ang buong kontrol sa pwesto. Kapag nasa atin na ang lisensya ng pwesto niya, mas madali nating maibebenta ang rights niyon sa mga investor. Ang kanilang mga plano ay tila mga anino ng kasakiman na gumagapang sa pader, habang si Trinidad naman ay unti-unti nang binubuo ang kanyang nadurog na mundo. Sa Navotas, ang umaga ay nagsimula sa ingay ng mga banyera at sigawan ng mga mangingisda. Nakatayo si Trinidad sa harap ng isang maliit na salamin na nakasabit sa dingding ng dampa ni Lola Bining. Sa loob ng 5 taon, ang nakikita niya sa salamin ay isang babaeng laging nakayuko, laging humihingi ng paumanhin para sa isang kasalan ng hindi naman niya ginawa. Isang matinding alaala ang biglang bumalik sa kanyang gunita. Ang huling bilin ng kanyang ama bago ito bawian ng buhay. Trinidad anak, huwag mong kakalimutan ang utang na loob. Kahit anong mangyari, manatili kang tapat sa mga San Juan hanggang sa matapos ang 5 taon. Yan ang tanging paraan para malinis ang pangalan ko. Hinawakan ni Trinidad ang gilid ng salamin. Ang kanyang mga mata ay hindi na namamaga sa pag-iyak. Sa halip, may isang bagong uri ng mingning ang naroon. Malamig, matigas, at mapanganib. Tiningnan niya ang kanyang sarili, hindi bilang biktima, kundi bilang isang sundalong handang sumabak sa digmaan. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiyak. Pinunasan niya ang isang mansa ng uling sa kanyang pisingi ng may determinasyon. Tapos na ang 5 taon, Tay. Bulong niya sa kanyang sarili. Tapos na ang pagtitiis. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga isda sa kanyang pwesto, hindi niya napansin ang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Si Don Mateo, na nakasuot ng simpleng puting polo, ay tahimik na nagmamasid sa kanya. Hindi ito lumapit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa bawat kilos ni Trinidad. Ang paraan ng paghawak niya sa kutsilyo, ang paraan ng pakikipag-usap niya sa mga mamimili nang may dangal sa kabila ng kanyang kalagayan. Ngunit ang kapayapaan ng umagang yon ay biglang naglaho nang dumating ang isang lalaking nakauniporme ng pang-opisina, may dalang isang puting sobre na may selyo ng korte. Trinidad San Juan? Tanong ng lalaki habang iniyabot ang papel. Nanginginig ang mga daliri ni Trinidad habang binubuksan ang sobre. Binasa niya ang bawat salita at sa bawat pangungusap, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang malaking kamay. Notice of eviction and permanent injunction. Basa niya ng pabulong. Ayon sa papel, ang pwestong pinaghirapan niya, ang tanging pinagkukunan niya ng ikabubuhay para kay Lola Bining, ay kukunin na ng mga San Juan sa ilalim ng batas dahil sa breach of contract. Hindi lang nila siya pinalayas sa mansyon. Gusto nilang nakawin, pati ang huling piraso ng kanyang kinabukasan. Naramdaman ni Trinidad ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit bago pa man pumatak ang luha, mabilis niya itong pinigilan. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang mansyon ni na Fabian. Ang kawalang katarungan ay tila isang apoy na sumunog sa huling bakas ng kanyang pag-aalinlangan. Iniyukom niya ang kanyang kamao,
Dinudurog ang papel sa loob ng kanyang palad. Kung akala ni na Fabian ay mananatili siyang tupa na handang kumatay, nagkakamali sila. Lola Bining, tawag niya sa matanda. Ang boses ay matatag at walang panginginig. Kunin mo ang lumang baul na iniwan ni tatay. Panahon na para buksan ang totoong yaman na itinago natin. Ang bawat titik sa puting papel na hawak ni Trinidad ay tila mga linta na sumisipsip sa huling patak ng kanyang pag-asa. Sa gitna ng ingay at gulo ng Navotas, tila tumigil ang mundo para sa kanya. Ang pwestong ito, ang malansang lamesang ito na naging saksi sa kanyang mga puyat, sa kanyang mga pangarap, at sa bawat patak ng kanyang pawis para sa mga San Juan, ay kukunin na rin sa kanya. Hindi niyo pwedeng gawin ito? Bulong ni Trinidad. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa ilalim ng ingay ng mga banyerang ibinabagsak sa semento. Dito lang kami bumubuhay ni Lola Bining. Ang lalaking nag-abot ng sobre ay tumingin sa kanya ng may halong puyat at kawalan ng pakialam, bago ito tumalikod at maglaho sa dagsa ng mga tao. Nanatiling nakatayo si Trinidad, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang ang papel ay unt-unting nababasa ng hamog ng madaling araw. Ang hustisya ay hindi para sa mga taong amoy lansa, Trinidad. Iyan ang laging sinasabi ni Doña Fe, hindi ba? Isang malalim at kalmadong boses ang bumasag sa kanyang pagkakatulala. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya ang lalaking nasa loob ng itim na sasakyan noong nakaraang gabi. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng maputik na palengke, suot ang isang simpleng puting polo na tila hindi nadadapuan ng dumi. Si Don Mateo. Anong ginagawa mo rito? May halong pagdududa ang tanong ni Trinidad. Inayos niya ang kanyang duster at pilit na pinunasan ang kanyang maruming kamay sa basang basahan. Kung nandito ka para pagtawanan ang pagbagsak ko, mauna ka na. Marami pa akong isdang kailangang ilako bago nila ako tuluyang palayasin dito. Hindi sumagot si Don Mateo. Sa halip, lumapit siya ng isang hakbang. Kinuha niya ang isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang iniabot ito kay Trinidad. May uling ka sa pisingi, mahinang sabi ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pandidire, kundi ng isang uri ng respeto na matagal lang hindi nararamdaman ni Trinidad mula sa ibang tao. Nag-alangan si Trinidad, ngunit nang makita ang katapatan sa mga mata ni Mateo, tinanggap niya ang panyo. Ang tela ay malambot at amoy sariwang hangin, isang matinding kontras sa paligid na puno ng lansa at usok. Habang pinupunasan niya ang kanyang mukha, naramdaman niya ang init ng kanyang sariling balat. Sa isang saglit, ang bigat ng kanyang dibdib ay tila gumaan ng bahagya. Bakit mo ko tinutulungan? Tanong ni Trinidad habang ibinabalik ang panyo. Sino ka ba talaga? Sabihin na nating isa akong tagamasid na sawang-sawa na sa mga taong mapang-api, sagot ni Mateo habang tinitingnan ang papel na hawak ni Trinidad. Ang mga San Juan ay parang mga anay. Kinakain nila ang pundasyon ng ibang tao para lang mapanatili ang sarili nilang tayog. Pero ang anay, kapag wala nang makain, ay unt-untiring mamamatay. Hindi mo sila kilala, mapait na tugon ni Trinidad. Gagawin nila ang lahat para sirain ako. Ngayon, pati itong pwesto ko, kinuha na nila. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Kung ganoon, bakit hindi mo sila bigyan ng dahilan para matakot sa iyo? Ang isang leon, kapag nasugatan, ay mas nagiging mapanganib. Bago pa makasagot si Trinidad, isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng barangay na may kasamang tauhan ni Doña Fe ang dumating. Nagsimula silang maglagay ng dilaw na tali sa paligid ng pwesto ni Trinidad. Ang ingay ng kanilang mga boses at ang marahas na paggalaw sa kanyang mga kagamitan ay tila isang panibagong pagsalakay. Umalis na kayo rito. Bawan na ang pwestong ito. Sigaw ng isa sa mga lalaki habang tinatabig ang banyera ni Trinidad na naglalaman ng mga sariwang galunggong. Ang mga isda ay kumalat sa maputik na sahig
nadumihan at nawala ng halaga sa isang iglap. Naramdaman ni Trinidad ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito na ang katapusan. Ang huling piraso ng kanyang dangal ay tinatapak-tapakan na sa putikan. Ngunit bago pa siya makakilos, naramdaman niya ang isang matatag na kamay na humawak sa kanyang balikat. "Hayaan mo sila," bulong ni Mateo sa kanyang tabi. "Ang mga isdang iyan ay pwedeng palitan. Pero ang pagkakataong makita ang kanilang tunay na anyo ay hindi na babalik. Sumama ka sa akin, Trinidad. Panahon na para buksan ang baul na iniwan ng iyong ama." Tumingin si Trinidad kay Mateo at pagkatapos ay sa kanyang mga isdang nakahandusay sa putik. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Ang takot ay unt-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. "Sige," sabi ni Trinidad, ang boses ay matibay na tila bakal. "Pero wag mong isiping ginagawa ko ito dahil mahina ako. Ginagawa ko ito dahil gusto kong makita silang lumuluha sa parehong putik na kinasadlakan ko." Sa gitna ng kaguluhan ng palengke, habang ang mga tao ay nagbubulungan at ang mga tauhan ng mga San Juan ay nagtatawanan, dahan-dahang lumakad palayo si Trinidad kasama ang misteryosong lalaki. Hindi siya lumingon sa pwestong naging kulungan niya sa loob ng 5 taon. Sa bawat hakbang niya palayo, ang amoy ng lansa ay tila naglalaho at ang amoy ng bagong umaga, isang umagang puno ng paghihiganti at katarungan, ang nagsimulang bumalot sa kanyang pagkatao. "Hindi sapat ang pagpapatalsik sa iyo, Trinidad. Gusto naming makita kang gumagapang sa putik na kinalakihan mo." Ang boses ng tauhan ni Doña Fe ay puno ng pangungutya, habang marahas nitong itinutulak ang huling banyera ni Trinidad. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal na lalagyan sa semento ay tila isang haton na umalingaw-ngaw sa buong palengke ng Navotas. Kumalat ang mga isda, nalamog sa dumi, habang ang mga mangiisda sa paligid ay nakatingin lamang, hindi makaangal dahil sa takot sa kapangyarihan ng pamilya San Juan. "Huwag! Maawa naman kayo!" Ang sigaw ni Lola Bining ay puno ng panginginig habang pilit niyang hinahawakan ang braso ng lalaking nanggugulo. Ngunit sa isang iglap, marahas siyang tinabig ng lalaki. Ang matanda ay nawala ng balanse at napaupo sa basang semento. Ang kanyang lumang duster ay agad na nabahiran ng maruming tubig kanal. "Lola!" Halos lumipat si Trinidad patungo sa kanyang lola. Niyakap niya ang matanda. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Tumingin siya sa mga tauhan ni Doña Fe. "Wala kayong puso. Hindi ba kayo marunong rumespeto sa matanda?" "Respeto? Para sa isang katulad nyo?" Humalahak ang lalaki. Bago dumura sa lupa, malapit sa paanan ni Trinidad. Ang utos ni Doña Fe ay malinaw. Linisin ang pwestong ito mula sa anumang basura. At kabilang na kayo roon. Naramdaman ni Trinidad ang isang matibay na presensya sa kanyang likuran. Si Don Mateo ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang paraan ng pagtayo niya sa tabi ni Trinidad ay nagpatigil sa tawanan ng mga lalaki. May kung anong awtoridad sa kanyang mga mata na nagtulak sa mga ito na umatras ng bahagya. "Trinidad, tumayo ka," mahinang sabi ni Mateo. Inalalayan niya ang matanda at si Trinidad. "Huwag mong ubusin ang lakas mo sa mga asong sumusunod lang sa utos. May mas mahalagang laban tayong dapat harapin." Dinala ni Trinidad si Lola Bining pabalik sa kanilang dampa. Ngunit bago siya tuluyang pumasok, tumigil siya. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na 5 taon na nagtrabaho ng walang reklamo para sa mga San Juan. Sa unang pagkakataon, ang utang na loob na laging ibinibintang sa kanya ay tila naging isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Nagbasya siya. Sa halip na magtago, naglakad siya patungo sa kalsada kung saan naghihintay ang mga sasakyan patungo sa Forbes Park. "Trinidad, saan ka pupunta?" Tanong ni Mateo habang sumusunod sa kanya. "Sa kanila," maikling sagot ni Trinidad. "Gusto kong makita nila kung sino ang sinira nila. Gusto kong makita ang kanilang mga mata
habang tinatapos ko ang lahat. Nang marating ni Trinidad ang mansyon ng mga San Juan, hindi na siya ang babaeng basang-basa ng ulan na lumabas doon noong nakaraang gabi. Bagaman suot pa rin niya ang kanyang maruming duster at amoy lansa pa rin ang kanyang balat, ang kanyang tayo ay tuwid at ang kanyang tingin ay matalim. Sa loob ng sala, nakaupo si Fabian habang masayang humihigop ng kape kasama si Bella. Nang makita nila si Trinidad na nakatayo sa may pinto, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Fabian. "Bakit ka nandito? Hindi ba't pinaalis na kita?" tanong ni Fabian habang itinatago ang pandidiri sa kanyang boses. "Amoy lansa pa rin ang hininga mo hanggang dito, Trinidad. Nakakasira ka ng umaga." "Nandito ako para sabihing tapos na," sabi ni Trinidad. Ang boses ay hindi nanginig kahit isang saglit. "Tapos na ang 5 taon ng pananahimik ko. Tapos na ang pagiging biktima ko sa mga kasinungalingan niyo." "Talaga? At anong gagawin mo? Magsusumbong sa mga kargador sa palengke?" biro ni Bella bago ito humilig sa balikat ni Fabian. "Look at you. You look pathetic." Isang basurang itinapon na pilit bumabalik sa basurahan. "Hindi ako bumabalik para sa inyo," tugon ni Trinidad habang tinitingnan sila ng diretso sa mata. Isang tingin na tila nagpapakaba kay Fabian nang hindi nito namamalayan. "Bumabalik ako para kunin ang akin." Lumapit si Fabian at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Trinidad. "Wala kang pag-aari dito. Lahat ng kinain mo, lahat ng isinuot mo, utang mo sa amin. You are nothing but a charity case that went wrong." Hinarap ni Trinidad si Fabian. Hindi siya nagpupumiglas. Hindi rin siya sumisigaw. Dahan-dahan niyang kinuha ang panyo ni Mateo mula sa kanyang bulsa at pinunasan ng putik sa kanyang pisngi bago ito dahan-dahang ibinitaw sa sahig ng mansyon. Isang simbolo ng pagpapaalam sa huling bakas ng kanyang pagtitiis. "Gaslighting, Fabian. Iyan ang tanging bagay na mahusay ka," mahinang sabi ni Trinidad. "Pero tandaan mo ito. Ang amoy na kinamumuhian mo, yan ang amoy ng perang bumuhay sa'yo. At kapag nawala na ang amoy na yan, wala na ring matitira sa'yo kundi ang baho ng sarili mong pagkatao." Tumalikod si Trinidad at lumabas ng mansyon nang hindi lumilingon. Sa labas, naghihintay si Mateo. Ang sikat ng araw ay nagsisimulang tumama sa mukha ni Trinidad. Nagbibigay ng gintong liwanag sa kanyang matapang na anyo. Nang makabalik sila sa dampa, iniabot ni Lola Bining ang isang gintong susi mula sa lumang baul. Ang susing iyon ay may ukit na kapareho ng simbolong nakita ni Trinidad sa opisina ni Mateo. "Ngayong gabi ang huling sandali ng ika-5 taon, Trinidad," bulong ni Lola Bining. "Buksan mo na ang pinto sa tunay mong buhay." Hinawakan ni Trinidad ang gintong susi. Ang malamig na bakal nito ay pila nagbigay ng kuryente sa kanyang buong katawan. Hindi na siya takot. Hindi na siya nag-iisa. Ang hating gabi ay sumapit ng walang babala. Ngunit para kay Trinidad, ang bawat tunog ng pagtiklab ng orasan ay tila isang dambuhalang kampana na naghuhudyat ng kanyang kalayaan. Sa loob ng maliit na dampa ni Lola Bining, ang gintong susi ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara. Dahan-dahang ipinasok ni Trinidad ang susi sa lumang baul. Ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo sa loob nito ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Nang bumukas ang takip, hindi ginto o alahas ang bumungad sa kanya, kundi mga dokumentong selyado ng wax at isang itim na envelope na may tatak ng Ibanez Group, ang pinakamalaking kumpanya sa bansa na matagal nang naging palaisipan kung sino ang tunay na nagmamay-ari. "Ang tatay mo, Trinidad, hindi siya basta manginista," mahinang sabi ni Lola Bining habang ang mga luha ay naglalakbay sa kanyang mga kulubot sa mukha. Siya ang nawawalang tagapagmana ng mga Ibanez. Pinili niyang mamuhay ng payak dahil sa pag-ibig sa nanay mo. Pero bago siya mamatay, gumawa siya ng paraan para protektahan ka. Ang 5 taon na pagtitiis mo sa mga San Juan, iyon ang huling pagsubok para patunayan na ikaw ay may pusong bakal na hindi kayang baluktutin ng yaman. Nanginginig ang mga daliri ni Trinidad
habang binabasa ang huling habilin. Doon nakasulat ang katotohanang nakakabigla. Siya ang may-ari ng higit sa 70% ng shares ng Ibanez Group. At ang mas matindi, ang lahat ng utang ng pamilya San Juan ay binili na ng kanyang kumpanya buwan pa ang nakalilipas. Siya ang hawak ng kanilang leeg. Kinabukasan, ang sikat ng araw sa Makati ay tila nakikipagpaligsahan sa kinang ng mga nagtataasang gusali. Isang puting sasakyan ang huminto sa harap ng Ibanez Tower. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng hindi agad makikilala ng sinuman mula sa Navotas. Suot ni Trinidad ang isang puting-puting sutla na suit na tila sadyang inuhit para sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng puyat, kundi ng isang awtoridad na nakapapaso. Sa kanyang tabi, nakatayo si Don Mateo, na ngayon ay nakasuot ng kanyang formal na suit bilang Chief Executive Officer. "Handa ka na ba, Chairman Trinidad?" tanong ni Mateo. May bakas ng matamis na ngiti sa kanyang mga labi. "Higit pa sa handa, Mateo," sagot ni Trinidad. Ang boses niya ay malalim at kalmado. Panahon na para makilala nila ang babaeng tinawag nilang basura. Pagpasok nila sa loob ng gusali, ang lahat ng empleyado ay napahinto sa paglalakad. Ang tunog ng mga tahong ni Trinidad sa makintab na marmol ay tila isang martsa ng digmaan. Nang marating nila ang boardroom sa pinakataas na palapag, naroon ang mga board member at sa gitna nila, nakaupo si Fabian at Doña Fe. Naroon sila para makiusap sa mystery osong investor na magbibigay sa kanila ng loan para hindi sila tuluyang mabangkarot. "Nasaan na bang chairman nyo?" Naiinip na tanong ni Doña Fe, habang pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. "Kailangan na naming pirmahan ang loan agreement. Napaka-unprofessional naman ng taong ito." "Huwag kang mainip, Doña Fe." Ang boses ay nanggaling sa pinto. Dahan-dahang pumasok si Trinidad. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging bingi. Laglag ang panga ni Fabian habang pinagmamasdan ang babaeng nasa harap niya. Ang kanyang asawang dati ay amoy lansa at laging nakayuko. Ngayon ay tila isang Diyosang nakatayo ng may gilas. "Trinidad?" Pabulong na sabi ni Fabian. Ang kanyang muka ay biglang namutla na tila nakakita ng multo. Anong kalokohan ito? Bakit ka narito? Security! Paalisin ang babaeng ito!" Ngunit walang security na gumalaw. Sa halip, ang lahat ng board member ay sabay-sabay na tumayo at yumukod. "Good morning, Chairman Trinidad," sabay-sabay nilang bate. Dahan-dahang lumakad si Trinidad patungo sa gitnang upuan. Ang upuan na nakalaan para sa pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Inilapag niya ang kanyang mamahaling bag sa mesa at tinitigan ang mag-inang San Juan. "Fabian, Doña Fe, hindi ba't sabi niyo ay amoy lansa ako?" Panimula ni Trinidad. Ang boses ay tila isang malamig na hangin na dumadaan sa silid. "Ngayon, tingnan niyo ang paligid niyo. Ang gusaling ito, ang perang hinihingi niyo, at ang kinabukasang isinusugal niyo, lahat ng yan ay pag-aari ko. Sino ngayon ang basurang dapat itapon?" Nanginig ang mga kamay ni Doña Fe at sa unang pagkakataon, ang kanyang tranghat na laging hawak ay nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila ang huling hininga ng kanilang kapangyarihan. Ang bawat hininga sa loob ng malawak na boardroom ay tila naging lason para sa mag-inang San Juan. Ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay isang mabigat at nakakasakal na presensya, tila ang hangin bago ang isang dambuhalang unos. Nanatiling nakatayo si Trinidad. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakapatong sa makintab na mesa, habang ang kanyang tingin ay nakapako sa nangangatog na si Doña Fe. "Isang panaginip lang ito. Hindi ito maaari." Ang boses ni Doña Fe ay pumiyok. Isang tunog na malayo sa kanyang dati ay mapagmataas at decolor na pananalita. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa gilid ng mesa. Tila ba ito na lamang ang tanging bagay na pumipigil sa kanya
upang hindi tuluyang bumagsak sa sahig. Magnanakaw, anong ginawa mo? Ninakaw mo ang mga papeles na yan. Paano ang isang basurera, isang hamak na tindera ng isda, ay magiging chairman ng kumpanyang ito? Dahan-dahang umupo si Trinidad. Ang bawat galaw niya ay may dalang grasya at otoridad na hindi matatagpuan sa kahit anong mamahaling alahas. Tumingin siya kay Mateo, na agad namang naglatag ng isang makapal na folder sa harap ni na Fabian. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa ibabaw ng mesa ay tila isang malakas na sampal sa gitna ng katahimikan. Hindi ako nagnakaw, Doña Fe. Ang boses ni Trinidad ay malambot, pero bawat salita ay tila isang talim na tumutusok sa marupok na ego ng matanda. Ang perang ginamit nyo para sa inyong mga party, ang perang ipinambayad nyo sa mga utang nyo sa bangko noong nakaraang buwan, at ang puhunan para sa bago niyang proyektong real estate, lahat ng yan ay nanggaling sa Ibanez Group. Sa madaling salita, binuwis nyo ang inyong buong kumpanya sa akin nang hindi nyo man lang namamalayan. Trinidad, makinig ka muna. Si Fabian ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang muka ay puno ng pilit na ngiti at pawis na gumagapang sa kanyang noo. Tinangka niyang hawakan ang kamay ni Trinidad, ngunit bago pa man ito dumampi, mabilis na inyatras ni Trinidad ang kanyang kamay ng may matinding pandidiri. Huwag mong dungisan ang balat ko ng iyong mga kamay, Fabian. Malamig na sabi ni Trinidad. Natatandaan mo ba noong sinabi mong nakakasuka ang lansa ko? Ngayon, tinitingnan kita, at ang tanging naaamoy ko ay ang nabubulok mong prinsipyo. Mas mabaho ka pa sa pinakamasangsang na isda sa Navotas. Napasandal si Fabian sa kanyang upuan. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang lalaking dati ay tinitingnan ni Trinidad bilang isang matayog na bundok ay isa lamang palang maliit at kawawang anino. Nakita ni Trinidad ang takot sa mga mata nito. Isang takot na nanggagaling sa posibilidad ng pagkawala ng lahat ng karangyaan. Hindi mo ito pwedeng gawin sa amin. Ako ang asawa mo. Bulyaw ni Fabian. Pilit na ibinabalik ang kanyang dating tinig. Ngunit ito ay wala ng bisa. Ang lahat ng ari-arian mo ay pag-aari ko rin ayon sa batas. Isang mahinang halahak ang kumawala sa mga labi ni Trinidad. Isang halahak na puno ng pait at tagumpay. Yon ang akala mo. Nakalimutan mo na ba ang prenuptial agreement na ipinapirma sa akin ng nanay mo 5 taon na ang nakalilipas? Ang sabi niya noon, ayaw kong makahuthot ang isang basurerang gaya mo sa yaman ng mga San Juan. Salamat sa kasakiman ni Doña Fe. Dahil sa dokumentong iyon, ang lahat ng yaman ng Ibanez ay mananatiling akin, habang ang lahat ng utang nyo ay sa inyo lamang. Nanigas si Doña Fe. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang sariling sandata na ginamit niya para ipahiya si Trinidad noon, ang siya palang magiging bitag na kikitel sa kanilang pangalan. Sa gitna ng tensyon, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang isang tauhan ni Mateo. May ibinulong ito sa kanya at mabilis na nag-iba ang timpla ng muka ng huli. Chairman, may problema tayo. Bulong ni Mateo, sapat na para marinig ni Trinidad. Ang pwesto ni Lola Bining sa Navotas. May mga lalaking nagpunta roon at pilit na ginigiba ang dampa. Sabi nila, utos daw ito ni Doña Fe bago sila umalis kaninang umaga. Tila tumigil ang pantibok ng puso ni Trinidad. Ang kanyang mga mata ay nag-alab sa galit habang dahan-dahang tumingin sa nakangising si Doña Fe. Isang ngising, tila nagsasabing, kahit matalo siya sa boardroom, sisiguraduhin niyang wasak ang buhay ng mga mahal sa buhay ni Trinidad. Ang akala mo ba ay tapos na ako, Trinidad? Ani Doña Fe, habang pilit na tumatayo ng tuwid. Maaring hawak mo ang aming pera, pero hawak ko ang tanging bagay na mahalaga sa iyo. Kung gusto mong makitang ligtas ang matandang yon, ibalik mo sa amin ang mga dokumentong yan. Tumayo si Trinidad. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang alon na handang lumamon sa lahat. Hindi siya sumigaw, ngunit ang bawat salita niya ay nanginginig sa matinding emosyon. Mateo, ihanda ang sasakyan, utos niya.
Ang kanyang tingin ay hindi umaalis kay Doña Fe. At tawagan ang mga abogado. Sisiguraduhin kong hindi lang pera ang mawawala sa kanila. Ipakukulong ko kayo sa parehong impyerno na binuo nyo para sa akin. Mabilis na lumabas si Trinidad ng boardroom. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa sahig na tila mga hakbang ng isang mapaghiganting anghel. Sa kanyang likuran, naiwan ang mag-inang San Juan na unti-unti nang nilalamon ng dilim ng kanilang sariling mga gawa. Ngunit habang papunta siya sa elevator, isang kaisipan ang tila isang tinik na bumaon sa kanyang puso. Mapoprotektahan ba siya ng lahat ng yamang ito kung ang tanging pamilyang natitira sa kanya ay nasa panganib dahil sa kanyang pagbangon? Gibaing maigi yan. Siguraduhin nyo na. Kahit isang pirasong kahoy ay walang matitira sa basurang ito. Ang gulyaw ng isang lalaking may hawak na martilyo ay nangingibabaw sa ingay ng navotas. Ang dampa ni Lola Bining na naging saksi sa lahat ng luha at lihim ni Trinidad ay unti-unti nang nilalapa ng mga marahas na kamay. Ang bawat pagtama ng bakal sa lumang kahoy ay tila pagpunit sa laman ni Trinidad, habang ang kanyang sasakyan ay humahagibis patungo sa kalsadang puno ng lubak. Sa loob ng sasakyan, mahigpit ang kapit ni Trinidad sa kanyang mamahaling bag. Ang kanyang puting suit ay tila isang balute, ngunit sa loob nito, ang kanyang puso ay nanginghinig sa takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa matandang babaeng nagbigay sa kanya ng pangalan nang ituring siyang basura ng mundo. Bilis, Mateo! Hindi pwedeng may mangyaring masama sa kanya! Ang pagsusumamo ni Trinidad. Ang kanyang boses ay pira-piraso dahil sa kaba. Nang huminto ang sasakyan sa bungad ng eskinita, hindi na hinintay ni Trinidad na buksan ni Mateo ang pinto. Mabilis siyang bumaba. Ang kanyang mamahaling takong ay agad na lumubog sa malapot at itim na putik ng navotas. Hindi niya inalintana ang dumi na tumatalsik sa kanyang puting kasuotan. Ang tanghing nakikita niya ay ang kanyang dampa na halos lupay-pay na sa lupa. Huwag! Maawa kayo! Ang mga damit ko! Ang tinig ni Lola Bining ay paos, tila isang mitya na unti-unti nang nauupos. Nakita ni Trinidad ang kanyang lola na nakaluhod sa putikan. Pilit na niyayakap ang isang lumang radyo habang isang lalaki ang nagtatangkang sipain ito palayo. Bitawan mo siya! Ang sigaw ni Trinidad ay hindi nanggaling sa kanyang lalamunan, kundi sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Ang mga lalaking nanggugulo ay napatigil. Tumingin sila sa babaeng nakatayo sa dulo ng eskinita. Isang babaeng mukhang anghel na nagmula sa kabilang mundo. Ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa pot na mas mainit pa sa impyerno. Lumapit si Trinidad. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat at otoridad. Nang makarating siya kay Lola Bining, agad siyang lumuhod sa putikan. Walang pakialam kung marumihan ng talang, nagkakahalaga ng libu-libong piso. Niyakap niyang matanda ng mahigpit. Lola, nandito na ako. Patawarin mo ako, Lola. Bulong ni Trinidad, habang dahan-dahang pinupunasan ng putik sa mukha ng matanda gamit ang kanyang sariling manggas. Trinidad? Apo, ang ganda mo. Mahinang sabi ni Lola Bining, tila hindi makapaniwala sa pagbabagong nakikita sa kanyang apo. Pero ang bahay natin, wala na. Tumayo si Trinidad at hinarap ang mga lalaki. Si Mateo ay nasa likuran na niya, kasamang ilang matitipunong bodyguard na agad na pumalibot sa mga nanggugulo. Ang mga lalaking kanina ay tila mga leon sa tapang ay biglang naging mga basang sisiw nang makita ang mga baril na nakasukbit sa baywang ng mga tauhan ni Mateo. Sino ang nag-utos sa inyo? Tanong ni Trinidad. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang panganib na tila isang patalim na nakatapat sa leeg. Ang mga San Juan po, si Doña Fe, nauutal na sagot ng isa sa mga lalaki. Sabi niya, bayaran na raw kami para tapusin to. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Trinidad. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig niya ang boses ni Fabian sa kabilang linya.
isang boses na puno ng takot at pilit na pagyayabang. Trinidad, nakita mo na ba ang sorpresa ni Mama? Ibalik mo sa amin ang lahat kung ayaw mong maging abo ang matandang yan, ang sigaw ni Fabian. Huminga ng malalim si Trinidad. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong navotas na nakamasid, sa dampa niyang wasak, at kay Lola Bining na nanginginig sa takot. Ang huling hibla ng kanyang awa para sa pamilya San Juan ay tuluyan ng naputol. Fabian, panimula ni Trinidad, ang bawat salita ay kalkulado at matalim. Salamat sa ginawa niyo. Dahil dito, hindi na ako mag-aalinlangan. Simula sa oras na ito, bibilangin mo na ang bawat minutong natitira sa inyong kalayaan. Hindi ko nang kayo gagawing pulubi. Sisiguraduhin kong sa bawat pagpikit ng mata nyo, ang mukha ni Lola Bining ang makikita nyo bilang paalala ng inyong katapusan. Ibinaba ni Trinidad ang telepono at lumingon kay Mateo. Mateo, kunin mo lahat ng pangalan ng mga taong ito at dalhin mo si Lola sa pinakamagandang hotel sa Manila. Ngayon din, habang inaalalayan nila si Lola Bining patungo sa sasakyan, isang maliit na bagay sa ilalim ng mga gumuhong kahoy ang nakakuha ng atensyon ni Trinidad. Isang lumang litrato. Ang litrato ng kanyang ama na hawak ang isang sanggol. Kahit basang-basa ng putik, ang ngiti ng kanyang ama sa litrato ay tila nagbibigay sa kanya ng basbas. Ngunit bago pa man sila makasaka sa sasakyan, isang itim na envelope ang inabot ng isang bata kay Trinidad. Pinabibigay po ng isang lalaki nakakotse kanina. Nang buksan ni Trinidad ang envelope, hindi ito galing sa mga San Juan. May nakasulat na isang address at isang pangalan, Valderrama. Ang apelidong matagal na nakabaon sa nakaraan, ang apelidong tila may mas malaking lihim kaysa sa yaman ng mga Ebanez. Naramdaman ni Trinidad ang isang malamig na kaba sa kanyang batok. Sino ang nagmamanman sa kanya? At ano ang kinalaman ng pamilya Valderrama sa kanyang pagbangon? Ang bango ng lavender at mamahaling lino sa loob ng presidential suite ay tila isang banyagan hanin para kay Lola Bining. Nakaupo ang matanda sa gilid ng napakalambot na kama, ang kanyang mga kamay na magaspang at puno ng peklat mula sa pagkayod ay dahan-dahang hinahaplos ang tilang sutla. Sa kabila ng ginto at kristal na nakapaligid sa kanya, ang kanyang mga mata ay bakas pa rin ang takot mula sa pagkawasak ng kanyang dampa sa navotas. Apo, hindi ako nababagay dito. Mahinang bulong ni Lola Bining nang pumasok si Trinidad sa silid. Dahan-dahang lumapit si Trinidad. Hinubad niya ang kanyang sapatos at naupo sa sahig, sa paanan ng kanyang lola, gaya ng ginagawa niya noong maliit pa siya sa dalampasigan. Lola, ito ang nararapat sa inyo. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niyo para sa akin, oras na para ako naman ang mag-alaga sa inyo. Ang yaman ay parang tubig dagat, Trinidad. Nakakasilaw tingnan, pero hindi mo pwedeng inumin dahil lalo ka lang mauuhaw. Paalala ng matanda habang hinahaplos ang buhok ng apo. Huwag mong hayaang lamunin ng gintong ito ang batang nakilala ko sa gitna ng lansa. Tumango si Trinidad. Ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa itim na envelope na nasa kanyang bulsa. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Mateo na nakatayo sa balkonahe. Pinagmamasdan ang nagtataasang gusali ng Maynila. Ang liwanag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng kakaibang anino sa kanyang seryosong mukha. Ang pangalang Valderrama, panimula ni Trinidad habang lumalapit sa lalaki. Bakit tila naging bato ang mukha mo nang mabasa mo ang address na yon? Huminga ng malalim si Mateo. Hindi niya agad tiningnan si Trinidad. Si Mateo Valderrama ang tunay kong pangalan, Trinidad. Ang Mateo na kilala mo bilang CEO ng Ebanez Group ay ang taong inatasan ng iyong ama na magbantay sa iyo mula sa malayo. Pero ang pamilya Valderrama, may utang kami sa iyong ama na hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Napakunotno si Trinidad. Anong utang? At sino ang nagpadala ng envelope na ito? Ang aking ama, si Don Mateo Valderrama Sr., sagot ni Mateo,
At sa unang pagkakataon, nakita ni Trinidad ang isang bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Gusto kanyang makita. Na yon na nalaman na ng buong mundo kung sino ka, hindi naligtas ang pananatili mo sa dilim. May mga lihim tungkol sa pagkamatay ng tatay mo na hindi nakasulat sa mga dokumento ng mana. Sa gitna ng seryosong pag-uusap, dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Trinidad. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng gumagapang sa braso ng babae. Sa loob ng 5 taon ng pagtitiis kay Fabian, kailanman ay hindi naramdaman ni Trinidad ang ganitong uri ng seguridad. Isang paghawak na hindi nagmamay-ari, kundi nagtatanggol. Huwag kang matakot, Trinidad. Hinding-hindi kita iiwan sa laban na ito, bulong ni Mateo. Samantala, sa loob ng isang madilim at magulong opisina sa mansyon ng mga San Juan, marahas na itinapon ni Fabian ang isang baso ng alak sa pader. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog ay tila ang huling hininga ng kanyang pagtitimpi. Wala na. Lahat ng accounts natin na-freeze na ng bangko. Si Trinidad ang may gawa nito. Sigaw ni Fabian kay Doña Fe na nakaupo sa sulok, tila isang rebultong na wala ng buhay. Kasalanan mo ito! Balik na bulyaw ni Bella, nakapapasok lang, bit-bit ang kanyang mga maleta. You promised me a life of luxury, Fabian. Pero ngayon, pati ang kotseng gamit ko, hiilahin na ng kumpanya ni Trinidad. I'm leaving. Bella, wait! Habo ni Fabian. Ngunit mabilis na isinara ng babae ang pinto. Naiwang mag-isa ang mag-inang San Juan sa gitna ng kanilang dahan-dahang gumuguhong imperyo. Ngunit si Doña Fe, sa kabila ng lahat, ay nag-angat ng tingin. May isang mapanganib na ningning sa kanyang mga mata. Ang ningning ng isang taong wala nang mawawala. Kung babagsak tayo, Fabian, sisiguraduhin kong kasama nating lulubog ang babaeng amoy iste na yan. Dahan-dahang sabi ng matanda. Kinuha niya ang kanyang lumang telponyo at nagdial ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Halo, isagawa niyo na ang huling plano. Kunin niyo ang kaisa-isang bagay na hindi kayang protektahan ng pera niya. Habang masayang pinagmamasdan ni Trinidad ang payapang pagtulog ni Lola Bining, hindi niya alam na isang bagong panganib ang paparating. Isang panganib na hindi idadaan sa boardroom o sa korte, kundi sa isang marahas na paraan na susubok sa kanyang bagong nahanap na kapangyarihan. Isang mahinang katok sa pinto ng suite ang narinig ni Trinidad. Akala niya ay si Mateo, ngunit pagbukas niya, isang gwardiya ang nakatayo roon, mukhang balisa. Chairman, may package po sa baba. Galing daw po sa Navotas. Pero may bakas po ng dugo sa labas ng kahon. Naramdaman ni Trinidad ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Buksan mo, Trinidad. Tingnan mo kung gaano kapula ang huling alaala ng iyong ama bago ko ito gawing abo. Ang boses ni Doña Fe sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan. Kasabay nito, ang nanginginig na mga kamay ni Trinidad ay dahan-dahang binubuksan ang kahon sa ibabaw ng marangyang lamesa. Nang mahulog ang takib nito sa sahig, ang katahimikan sa loob ng presidential suite ay tila naging isang malalim na hukay. Sa loob ng kahon, nakapatong sa isang puting tela na nabahiran ng pulang likido, ay ang luma at kalawanging krus na kwintas ng kanyang ama, ang kwintas na suot nito nang mamatay ito sa dagat. Ang tanging bagay na itinatago ni Trinidad sa loob ng dampa sa Navotas. Kasama nito ang isang piraso ng papel na may sulat kamay. Ang lansa ay hindi nawawala sa isang labada lang. Naramdaman ni Trinidad ang biglang pag-atras ng lahat ng hangin sa kanyang baga. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kandila at kung hindi siya mabilis na naalalayan ni Mateo, tuluyan na siyang bumagsak sa malamig na sahig. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha ng pot at pait. Ang tatay ko, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Trinidad, isang pabulong na daing na puno ng sugat. Pati ang alaala niya, hindi nila pinatawad. Mabilis na kinuha ni Mateo ang telpono mula sa kamay ni Trinidad. Doña Fe, sobra na ito.
Handa kaming ubusin ang lahat ng resources ng Ibanez at Valderrama para mabulok kayo sa kulungan. Isang matinis at nakakapangilabot na tawa ang narinig mula sa kabilang linya. Gawin niyo, Mateo. Pero tandaan niyo, habang abala kayo sa mga abogado niyo, ang puntod ng asawa ko, nakatabi ng puntod ng ama ni Trinidad, ay maaring mabulabog. Gusto niyo ba talagang makita kung gaano ako kawalang hiya kapag wala na akong matakbuhan? Pinuto ni Doña Fe ang tawag. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang huling hininga na nag-iwan ng matinding takot sa silid. Hinarap ni Mateo si Trinidad. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng babae, pilit na hinahanap ang mga mata nito sa gitna ng pag-uho ng kanyang mundo. Trinidad, makinig ka sa akin. Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Ipadadala ko ang aking mga tauhan sa sementeryo ngayon din. Mateo, bakit? Humihikbi na si Trinidad. Ang kanyang puting suit ay tila naging isang mabigat na pasanin. Bakit kailangan maging ganito kalupit? Binigay ko na ang lahat. Hinayaan ko silang tapakan ako sa loob ng 5 taon. Kulang pa ba yon? Dahan-dahang hinila ni Mateo si Trinidad patungo sa kanyang dibdib. Isang mahigpit na yakap na tila ba sinusubukang buuin ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Trinidad ang tibok ng puso ni Mateo. Mabilis, matatag, at puno ng malasakit. Amoy kape at sariwang hangin ang lalaki. Isang amoy na pansamantalang nagtaboy sa lansa ng takot na bumabalot sa kanya. Hindi ka nag-iisa, Trinidad. Bulo ni Mateo sa kanyang buhok. Ang laban mo ay laban ko na rin. Hinding-hindi ko hahayaang saktan kanila muli. Nabalik ang diwa ni Trinidad na makita niyang bumukas ang pinto ng silid ni Lola Bining. Ang matanda ay nakatayo roon. Bakas ang pangamba sa mukha. Trinidad, apo, anong nangyayari? Bakit parang may amoy ng dugo dito? Nabilis na itinago ni Trinidad ang kahon sa likod niya. Pilit siyang ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala po, Lola. May ipinadala lang po na lumang gamit mula sa Navotas. Magpahinga na po kayo. Nang muling magsara ang pinto, tiningnan ni Trinidad si Mateo nang may bagong determinasyon. Mateo, ayoko na ng depensa. Panahon na para tayo naman ang sumalakay. Kung gusto ni Doña Fe ng digmaan, ibibigay ko sa kanya ang isang gabi na hinding-hindi niya malilimutan. Anong plano mo? Tanong ni Mateo. Ngayong gabi ang auction ng San Juan Estate para bayaran ang mga utang nila sa kumpanya ko. Sabi ni Trinidad, habang ang kanyang mga mata ay nagiging kasing talim ng kidlat. Doon ko sila tatapusin, sa harap ng lahat ng mga taong kinatatakutan nilang makakita sa kanilang pagbagsak. Ang pera ay pwedeng kitain ng kahit na sinong hampas lupa. Pero ang tunay na dugong asul ay hindi kailanman mababahiran ng amoy ng palengke. Ang boses ni Doña Fi ay nanghingibabaw sa loob ng ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati. Kahit alam niyang ang auction na ito ay para sa pagbawi ng kanilang mga ari-arian, pilit pa rin siyang naglalakad ng tuwid, suot ang kanyang pinakamahal na terno at ang kanyang mga hiyas na tila ba siya pa rin ang reyna ng lungsod. Sa kanyang tabi, si Fabian ay balisa. Pilit na nangumingiti sa mga dati nilang kaibigan na ngayon ay bumubulong-bulong na tungkol sa kanilang pagbagsak. Sa loob ng isang pribadong silid sa likod ng entablado, nakatayo si Trinidad sa harap ng salamin. Suot niya ang isang kulay, hating gabing asul na gown na gawa sa mabigat na pelus. Sa ibabaw ng kanyang dibdib, nakapatong ang kalawanging krus ng kanyang ama, na ngayon ay nakasabit sa isang manipis na kadenang ginto. Isang matinding kontras, ang marangyang tela at ang bakas ng kahirapan at sakripisyo. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanyang likuran. Inayos nito ang buhok ni Trinidad na bahagyang humarang sa kanyang muka. Handa ka na ba? Paglabas mo sa pintong yan, wala nang balikan. Malalaman ng lahat na ang babaeng binalewala nila ang siya ng may-ari ng kanilang mundo. Huminga ng malalim si Trinidad. Naramdaman niya ang malamig na bakal ng krus sa kanyang balat.
Hindi ko ito ginagawa para sa pera, Mateo. Ginagawa ko ito para sa bawat gabing nalamig ako sa Navotas habang sila ay nagpapakasasa sa pinaghirapan ko. Nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat bulungan ay naputol. Ang tunog ng marahang musika ay natakpan ng mabibigat na yabag ng mga bodyguard ni Trinidad. Sa gitna ng liwanag ng mga kristal na chandelier, lumakad si Trinidad ng may dahan-dahan ngunit matatag na hakbang. Napatigil si Doña Fe sa kanyang pakikipag-usap. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Trinidad? Pabulong niyang sabi, sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Hindi siya pinansin ni Trinidad. Dire-diretso siyang lumakad patungo sa pinakaunang hilera ng mga upuan. Ang mga upuan para sa mga pinakaimportanteng panauhin. Naupo siya sa tabi ni Mateo. Ang kanyang likod ay tuwid na tila isang reynang handang magbigay ng hatol. Nagsimimula ang auction. Isa-isang ipinapakita sa malaking screen ang mga ari-ariya ng mga San Juan. Ang kanilang mga beach house, ang mga painting at sa huli, ang mismong mansyon kung saan pinalaya si Trinidad. Ang panimulang halaga para sa San Juan Estate ay 50 milyong piso, anunsyo ng auctioneer. 60 milyon! Sigaw ng isang negosyante sa likod. 70 milyon! Sabi ng isa pa. Nagkakinginan si Fabian at Doña Fe. Umaasa silang may isang kaibigan na sasagip sa kanila sa pamamagitan ng pagbili nito at pagpapahira muli sa kanila. Ngunit bago pa man may makapagsalita muli, itinaas ni Trinidad ang kanyang plaka. 100 milyon. Ang boses ni Trinidad ay malinaw, walang panghinginig, at puno ng kapangyarihan. Naging bingi ang katahimikan sa loob ng silid. Lumingon ang lahat sa kanya. Si Fabian ay pila nawalan ng hangin. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng pader. Trinidad, anong ginagawa mo? Sigaw ni Fabian, hindi na napigilan ang kanyang sarili. Tumayo siya at itinuro ang asawa. Wala kang karapatan. Ang bahay na yan ay simbolo ng aming pamilya. Hindi mo pwedeng kunin ang lahat sa amin. Dahan-dahang tumayo si Trinidad. Tumingin siya kay Fabian nang may matinding awa. Isang awa na mas masakit pa kaysa sa galit. Ang bahay na yan ay hindi naging simbolo ng pamilya, Fabian. Naging simbolo yan ng inyong kasakiman. Ang bawat hollow block niyan ay binayaran ng pawis ko sa palengke. Ngayon, binabayaran ko lang ang tunay na nagmamay-ari. Walang hiya ka! Bulyaw ni Doña Fe, habang pilit na humahakbang patungo kay Trinidad. Ngunit hinarangan siya ng mga bodyguard. Isang hamak na tindera ka lang. Ang amoy mo ay lansa pa rin hanggang ngayon. Maaring amoy lansa ako, Doña Fe, tugon ni Trinidad, habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. Pero ang lansa ay nahuhugasan. Ang sa inyo? Ang baho ng inyong budi ay mananatili sa inyo kahit ibuhos nyo pa ang lahat ng pabango sa mundo. Mula sa araw na ito, ang mansyong iyan ay gagawin kong shelter para sa mga babaeng inabuso ng mga katulad nyo. Sa gitna ng kaguluhang iyon, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Mateo. Nang basahin niya ang mensahe, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mabilis niyang hinila si Trinidad sa isang sulok. Trinidad, ang address na nasa panyo, pinuntahan na ng mga tauhan ko. Bulong ni Mateo, ang boses ay puno ng kaba. Hindi yon basta address. Iyon ang lumang bodega ng mga San Juan sa tabi ng pier. At ayon sa report, may nakitang mga lumang file tungkol sa pagkamatay ng iyong ama na sadyang itinago ng asawa ni Doña Fe. Naramdaman ni Trinidad ang isang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Ang auction na ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim at mas madilim na katotohanan. Mamatay ka sa lugar na iyon, Trinidad. Huwag mong subukang hukayin ang matagal na naming ibinaon sa ilalim ng dagat. Ang boses ng lalaking nakahud ay tila isang malamig na hangin dumaan sa batok ni Trinidad, nag-iwan ng kilabot na hindi kayang pawiin ng init ng ballroom.
Habang nagkakagulo ang mga tao sa paligid dahil sa katatapos lang na auction, nanatiling nakatayo si Trinidad. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kalawanging krus sa kanyang leeg hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Trinidad, hindi ka pupunta roon. Delikado. Maring sabi ni Mateo habang hinihila siya patungo sa exit. Ang kanyang mga mata ay balisa. Pabalik-balik ang tingin sa paligid upang masigurong walang ibang banta. Ipadadala ko ang aking mga tauhan. Hindi mo kailangang ilagay ang sarili mo sa panganib. Hindi, Mateo. Tugon ni Trinidad. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may tigas na tila bakal. 5 taon akong naging bulag. 5 taon kong pinagsilbihan ang mga taong posibleng pumatay sa aking ama. Kung ito na ang huling hakbang para malaman ang katotohanan, hindi ako tatalikod. Sa loob ng sasakyan patungo sa lumang pier, ang katahimikan ay mabigat. Ang liwanag ng mga poste sa kalsada ay mabilis na dumadaan sa mukha ni Trinidad. Tila mga pira-pirasong alaala na hindi mabuo-buo. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang mansa ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Nandito lang ako, bulong ni Mateo. Hinding-hindi kita bibitawan. Nang marating nila ang lumang bodega sa pier, ang amoy ng kalawang at dagat ay sumalubong sa kanila. Ang lugar ay madilim. Tanging ang mga headlight ng sasakyan ang nagbibigay ng kakaunting liwanag sa naglalakihang mga container van. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga poste ng pantalan ay tila isang malungkot na awit ng pagtangis. Dahan-dahang pumasok sina Trinidad at Mateo kasama ang 2 bodyguard. Ang bawat hakbang nila sa semento ay lumilika ng tunog na umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa dulo ng bodega, nakita nila ang isang lumang opisina na may mga salaming puno na ng alikabok. Sa loob, sa ibabaw ng isang kalawanging filing cabinet, ay may isang itim na folder. Nang buksan ito ni Trinidad, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Doon ay nakasulat ang ulat ng aksidente sa dagat ng kanyang ama. 20 taon na ang nakalilipas. Ngunit may isang kalakip na sulat na may pirma ni Don Segundo San Juan, ang yumaong asawa ni Doña Fe. Sinadya nila. Pabulong na sabi ni Trinidad, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa papel. Pinutol nila ang mga kable ng makina ng bangka ni tatay para makuha ang mga lupain na nakapangalan sa kanya. Ang lahat ng yaman ng mga San Juan, lahat niyon ay nakatayo sa dugo ng aking ama. Naramdaman ni Trinidad ang isang matinding pagkahilo. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ni Doña Fe ay isang malaking kasinungalingan. Hindi siya ang may utang. Ang mga San Juan ang may malaking utang ng buhay sa kanya. Biglang narinig ang tunog ng pag-urong ng malaking pintong bakal ng bodega. Ang liwanag ng buwan ay pumasok, at doon, nakatayo si Doña Fe, may hawak na isang gasera, habang sa likuran niya ay si Fabian na may hawak na baril. Ang muha ng matanda ay tila isang demonyong, wala nang itinatagong balat kayo. Matalino ka talaga, Trinidad. Gaya ng iyong ama, sabi ni Doña Fe. Ang boses ay puno ng pot. Pero ang mga matatalino ay madaling mamatay. Akala mo ba ay hahayaan kitang sirain ang lahat ng pinaghirapan namin? Ang bodegang ito ang magiging huling hantungan mo, kasama ang lahat ng mga papel na yan. Itinapon ni Doña Fe ang gasera sa sahig. Ang apoy ay mabilis na kumalat dahil sa mga nakatambak na tuyong kahoy at langis sa paligid. Ma! Anong ginagawa mo? Sigaw ni Fabian, halatang hindi inaasahan ang ginawa ng kanyang ina. Ngunit hindi siya pinakinggan ng matanda. Tumakbo na tayo, Fabian. Hayaan silang lamunin ng apoy. Bulyaw ni Doña Fe habang hinihila ang anak palabas. Hindi kita iiwan, Mateo. Hinding-hindi. Ang boses ni Trinidad ay pumiyok sa gitna ng makapal at itim na usok na unti-unti nang lumalamon sa kisame ng lumang bodega. Ang init ay nanunuot sa kanyang balat, tila libu-libong karayom na bumabaon sa kanyang bawat hininga. Ang kalawanging cabinet na nakaipit sa binti ni Mateo ay tila kasing bigat ng lahat ng pasaning dinala ni Trinidad sa loob ng 5 taon.
ngunit hindi siya natinag. Umalis ka na, Trinidad. Pakiusap. Mamatay ka rito. Ang pagsusumamo ni Mateo. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis at uling. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang binti ay walang-wala kumpara sa takot na makita ang babaeng minamahal niya na maging abo sa harap ng kanyang mga mata. Kung mamamatay tayo, mamatay tayong magkasama, bulyaw ni Trinidad habang pilit na isinisiksik ang isang mahabang bakal sa ilalim ng cabinet upang gawin itong panungkit. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay sa paglilinis ng isda, ay nagdurugo na dahil sa magaspang na bakal. Ngunit ang bawat hapdi ay tila nagbibigay sa kanya ng iba yung lakas. Sa labas ng bodega, sa loob ng kanilang tumatakas na sasakyan, napatigil si Fabian. Nakita niya sa side mirror ang papataas na apoy at ang silhouette ng kanyang asawa na pilit na lumalaban sa loob ng impyernong binuo ng kanyang ina. Isang matinding kurot sa kanyang konsensya ang tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang puso. Ma, kailangan nating bumalik! Nandoon pa si Trinidad! Sigaw ni Fabian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Huwag kang hangal, Fabian. Hayaan mo siyang mamatay kasama ang katotohanan. Bulyaw ni Doña Fe. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Kapag nawala siya, sa atin muli ang lahat. Magmaneho ka na. Tumingin si Fabian sa kanyang ina. Ang babaeng itinuring niyang gabay. Ngunit ngayon ay nakikita niya bilang isang halimaw. Ang lahat ng gaslighting, ang lahat ng pagsunod niya ng walang kibo ay biglang naglaho. Sa isang marahas na pagpihit ng manibela, itinigil ni Fabian ang sasakyan at mabilis na bumaba. Hindi pinansin ang mga tili ng kanyang ina. Pumasok si Fabian sa loob ng nasusunog na bodega. Ang init ay tila isang pader na humaharang sa kanya. Ngunit nang makita niya si Trinidad na nakaluhod sa tabi ni Mateo, pilit na itinataas ang cabinet. Isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang nabaon ang biglang nagising. Trinidad, tulungan kita! Sigaw ni Fabian habang mabilis na lumalapit. Napaangat ng tingin si Trinidad. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ngunit wala ng oras para sa mga tanong. Sabay na hinawakan ni Fabian at Trinidad ang bakal. Sa gitna ng nagangalit na apoy, ang dalawang taong dating pinag-isa ng sumpaan at pinaghiwalay ng kasalanan ay nagkaisa para sa isang buhay. Nang sa wakas ay makalaya ang binti ni Mateo, inakay siya ni na Trinidad at Fabian palabas. Halos kasabay ng kanilang paglabas ang pagguho ng bodega na lumika ng isang nakatutulig na tunog ng pagbagsak at pagdilamsit ng mga nadbabagang kahoy. Nakahandusay sila sa semento ng pier, hingal na hingal, habang ang liwanag ng apoy ay nagbibigay ng kakaibang anyo sa kanilang mga anino. Lumapit ang mga bodyguard ni Mateo na kanina pa pilit na pumasok, ngunit naharangan ng apoy. Ligtas na tayo, bulong ni Trinidad, bago siya tuluyang mawala ng malay sa bisig ni Mateo. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling naputol nang marinig ang tunog ng sirena ng mga pulis. Sa di kalayuan, nakita nila si Doña Fe na pilit na tumatakbo patungo sa gilid ng pantalan, hawak pa rin ang kanyang bag na puno ng mga wad na dokumento. Hindi niyo ako mahuhuli! Akin ang lahat ng ito! Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang baliw na humahamon sa tadhana. Sa isang iglap, dahil sa dilim at sa madulas na semento, nawalan ng balanse si Doña Fe. Ang kanyang matinis na tili ay naputol nang marinig ang tunog ng malakas na pagbagsak ng isang bagay sa tubig. Tapos na, Trinidad. Wala na ang apoy. Wala na ang mga lihim na sumasakal sa iyo. Ang boses ni Mateo ang unang bagay na narinig ni Trinidad pagmulat ng kanyang mga mata. Ang puting kisame ng ospital ay tila isang malinis na papel, malayo sa maitim at nakalulunod na usok ng bodega. Huminga siya ng malalim at sa halip na lansa ng dagat o amoy ng sunog na kahoy, ang pumasok sa kanyang mga baga ay ang malinis at malamig na hangin ng silid
na may bahagyang bango ng mga sariwang bulaklak na nasa tabi ng kanyang higaan. Dahan-dahang ijinalaw ni Trinidad ang kanyang kamay at agad niyang naramdaman ang init ng palad ni Mateo. Ang lalaki ay nakaupo sa tabi niya. May benda ang binti at bakas ang pagod sa mga mata. Ngunit ang ngiti nito ay tila isang dapit hapon na nagbibigay ng kapayapaan. Si Lola Bining? Ang unang tanong ni Trinidad. Ang kanyang boses ay paos at tila may mga gasgas pa sa lalamunan. Ligtas siya, Trinidad. Kasama siya ng aking mga tauhan. Hindi siya umalis sa labas ng pintuan mo hanggat hindi sinasabi ng doktor na maayos ka na. Sagot ni Mateo, habang dahan-dahang hinahaplos ang noo ng babae. Napatitig si Trinidad sa malaking bintana ng ospital kung saan tanaw ang unt-unting pagsikat ng araw sa itaas na mga gusali ng Maynila. Ang lahat ay tila isang masamang panaginip na dahan-dahang natutunaw sa liwanag. Ngunit alam niyang may mga bagay na hindi na maibabalik sa dati. Si Doña Fe at si Fabian? Tanong niya muli, may halong kaba sa kanyang dibdib. Huminga ng malalim si Mateo at bahagyang tumitig sa kawalan bago sumagot. Si Doña Fe, nailigtas siya ng mga awtoridad mula sa dagat. Pero ang lahat ng yaman at ari-arian na pilit niyang ipinaglaban ay tuluyan ang nakuha ng bangko at ng kumpanya mo. Sabi ng mga doktor, dahil sa matinding trauma at pagkakauntog ng ulo niya sa semento, hindi na siya makapagsalita. Nakaupo na lang siya sa isang wheelchair, nakatitig sa kawalan, habang hinihintay ang paglilitis sa mga kaso niya. Naramdaman ni Trinidad ang isang kakaibang bigat sa kanyang puso. Walang saya, walang halahak ng tagumpay. Ang tanging naroon ay ang katahimikan ng pagtanggap na ang kasakiman ay may sariling paraan ng pagpaparusa sa tao. At si Fabian, pagpapatuloy ni Mateo, ay kasalukuyang nasa ilalim ng kustodiya ng pulisya. Ang rekordo na ibinigay niya ay naging susi para mabuksan ang kaso ng iyong ama. Dahil sa kanyang pag-amin at pagtulong sa pagliligtas sa atin, maaring mapagaan ang kanyang sentensya. Pero handa siyang pagdusahan ang lahat. Ang sabi niya, bago siya dalhin sa istasyon, ito na raw ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nakahinga siya ng maluwag. Mateo, tawag ni Trinidad habang nakatingin sa lalaki. Gusto kong bumalik sa Navotas. Hindi para gradinda, kundi para itayo ang dampa ni Lola Bining. At para gawin ang lugar na yon na isang kanlungan para sa mga katulad ko. Sasamahan kita, tugon ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Hinding-hindi kita bibitawan, Chairman Trinidad. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng Navotas ay nanatiling masigla, ngunit may bagong buhay na sumisibol sa gilid ng pantalan. Isang modernong gusali na gawa sa matitibay na materyales ang itinayo sa mismong pwesto kung saan dati ay may gumuhong dampa. Sa harapan nito, may nakasulat na gintong mga titik. Alabok at Alahas, ang tahanan ni Trinidad. Dito, ang mga kababaihan ng Navotas ay tinuturuan ng tamang pangkabuhayan, binibigyan ng proteksyong legal, at higit sa lahat, binibigyan ng boses na matagal nang ipinagkait sa kanila ng lipunan. Nakatayo si Trinidad sa balkonahe ng gusali, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa kanyang tabi ay si Lola Bining, na ngayon ay nakasuot ng malinis at magandang duster, habang masayang kumakain ng kanyang paboritong kakanin. Apo, tignan mo sila, turo ni Lola Bining sa mga mangingistang masayang nag-aayos ng kanilang mga lambat. Ang lansa ng dagat ay hindi na amoy ng hirap, kundi amoy na ng pag-asa. Numiti si Trinidad at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng matanda. Ang kanyang paglalakbay mula sa putikan patungo sa trono ng Ibanez ay hindi lamang kwento ng pagyaman, kundi kwento ng pagbabalik sa kung sino talaga siya. Ang puting papel na hawak ni Trinidad ay tila naging isang piraso ng yelo na nagpalamig sa kanyang buong sistema. Ang bawat letra sa sulat ni Fabian ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa kanyang balat, nag-iiwan ng malansang bakas ng pagdududa.
Sa labas ng bintana, ang dapit hapon sa Navotas ay kulay dugo, tila isang babala ng paparating na gabi. Trinidad? Heto ang juice mo. Masyado ka na napapakapagod sa mga papeles na yan. Ang boses ni Mateo ay malambot. Puno ng pagkalinga na dati ay tila isang mainit na kumot para kay Trinidad. Dahan-dahang itinago ni Trinidad ang sulat sa ilalim ng isang makapal na folder. Pinilit niyang iyangat ang kanyang tingin, ngunit ang bawat kalamnan sa kanyang mukha ay tila naninigas. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang ngiti ni Mateo, ang ngiting nagligtas sa kanya mula sa apoy, ay tila naging isang maskara na hindi niya na mabasag. Salamat, Mateo. Tipid na sagot ni Trinidad. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig nang tanggapin ang baso. Ang marahang pagtama ng kristal sa kanyang mga daliri ay tila isang kuryenteng nagpapaalala sa kanya ng panganib. May problema ba? Namumutla ka, puna ni Mateo habang lumalapit at dahan-dahang itinatama ang hibla ng buhok sa noo ni Trinidad. Ang bawat haplos nito ay tila isang tusok ng karayom sa puso ng babae. Kasabwat? Sino? Si Mateo ba na laging nasa tabi ko? O ang pamilya Valderrama na biglang sumulpot sa gitna ng aking pagbagsak? Wala. Masyado lang akong napaisip sa mga proyekto para sa susunod na buwan. Pagsisinungaling ni Trinidad. Ang boses niya ay patag, walang emosyon, tila isang dagat bago ang unos. Nang lumabas si Mateo ng silid upang sagutin ang isang tawag. Mabilis na muling binasa ni Trinidad ang sulat. May kasabwat siya na hanggang ngayon ay nasa tabi mo lang. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Kasabay ng tunog ng tibok ng kanyang puso na tila isang tambol ng digmaan. Hindi na nag-aksyaya ng panahon si Trinidad. Nang sumapit ang gabi, sa halip na magpahinga, lihim siyang nagtungo sa archive room ng Ibanez Tower. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila mga huling hininga ng kanyang tiwala. Sa tulong ng kanyang sariling access card bilang chairman, binuksan niya ang mga file na may kinalaman sa partnership ng mga San Juan at Valderrama noong dekada 90. Sa ilalim ng malabong liwanag ng kanyang flashlight, natagpuan ni Trinidad ang isang lumang ledger. Ang mga pahina ay madilaw na at amoy, alikabok ng nakaraan. Sa bawat pahinang nililipat niya, ang kanyang hininga ay nagiging mas mabigat. Hanggang sa tumigil ang kanyang mga daliri sa isang dokumento. Logistics and Security Agreement, Navotas Port Project. Ang pirma sa ilalim ay hindi kay Doña Fe, kundi kay Don Mateo Valderrama Sr. At ang petsang iyon ay ang mismong gabi nang lumubog ang bangka ng kanyang ama. Bakit kailangang ikaw pa, Mateo? Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay pira-piraso. Dahil ang utang ng dugo ay hindi nababayaran ng pera, Trinidad, mabilis na lumingon si Trinidad. Sa pintuan ng archive room, nakatayo si Mateo. Wala na ang kanyang matamis na ngiti. Ang kanyang mukha ay balot ng anino, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na tila libo-libong taon na niyang itinatago. Mateo, ang tanging nasabi ni Trinidad. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa takot at galit. Alam ko ang binabasa mo. At alam ko ang sulat ni Fabian. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbigasan na titirang lakas ni Trinidad. Ang ama ko ay nagkamali. Pinilit siya ni Don Segundo San Juan na manahimik kapalit ng kaligtasan ng aming pamilya. Ang lahat ng tulong na ibinigay ko sa iyo, ang paghahanap ko sa iyo sa Navotas, lahat niyon ay para sa aking pagbabayad puri. Pagbabayad puri? Bulyaw ni Trinidad. Ang kanyang galit ay tuluyan ng sumabog. Ang buhay ng tatay ko ay hindi mapapalitan ng kahit anong kumpanya. Ginamit mo ako. Minahal mo lang ba ako dahil sa konsensya mo? Tumigil si Mateo sa harap mismo ni Trinidad. Hinawakan niya ang kamay nito kahit napilit na kumakawala ang babae. Noong una, oo. Pero Trinidad, ang pusong ito ay hindi marunong magsinungaling kapag kasama ka. Kung gusto mong parusahan ako, gawin mo. Pero wag mo sabihin ang lahat ng nararamdaman natin ay isang balat kayo lang.
Akala mo ba ay madali mo kaming mabubura sa mapa, Trinidad? Ang isang basurerang katulad mo ay mananatiling nakatuntong sa putik kahit anong ginto ang isuot mo. Ang boses ni Bella sa monitor ng CCTV ay tila kaskas ng kinakalawang na yero. Matinis, puno ng desperasyon at walang bakas ng katinuan. Sa loob ng maranyang opisina ni Trinidad, ang bawat salita ni Bella ay tila mga latay ng latigo na tumatama sa kanyang pagkatao. Nakita ni Trinidad sa screen si Lola Bining, ang matandang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat ng pag-ibig sa mundo, na ngayon ay nakagapos sa isang lumang silya sa gitna ng sala ng mansyon ng mga San Juan. Nanginginig ang mga kamay ni Trinidad habang nakakapit sa gilid ng kanyang mesa. Ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan ay nagkalat sa sahig. Tila mga walang kwentang piraso ng papel sa harap ng pang-anib na nararanasan ng kanyang lola. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na unti-unting nadudurog sa bawat segundong lumilipas. Bella, pakawalan mo siya. Kunin mo na ang lahat, ang pera, ang kumpanya. Huwag mo lang saktan si Lola, ang pagsusumamo ni Trinidad. Ang kanyang tinig ay pira-piraso. Halos hindi makalabas sa kanyang nanunuyong lalamunan. Lumingon siya kay Mateo na nakatayo sa kanyang tabi. Ang lalaking ito, na kanina lang ay itinuring niyang bahagi ng pagtataksil sa kanyang ama, ay nakatingin sa kanya ng may matinding pagsisisi at determinasyon. Ang huling lihim ng mga Valderrama ay nakalantad na. Ngunit sa gitna ng banta ni Bella, ang pot ni Trinidad ay pansamantalang natakpan ng mas matinding takot para kay Lola Bining. Trinidad, hindi mo kailangang ibigay ang lahat, mahinang sabi ni Mateo. Ang boses niya ay matatag sa gitna ng kaguluhan. Pakiusap, magtiwala ka sa akin sa huling pagkakataon. Isang huling pagkakataon para itama ang pagkakamali ng aking pamilya. Hindi na sumagot si Trinidad. Mabilis silang lumabas ng gusali patungo sa mansyon. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ng sasakyan ay tila mga luhang hindi na mabilang ni Trinidad sa buong buhay niya. Ang amoy ng leather ng sasakyan ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling takot, isang amoy na mas masangsang pa sa anumang lansa ng navotas. Nang marating nila ang mansyon, ang katahimikan ay nakakabingi. Dahan-dahang pumasok si Trinidad sa sala. Doon, nakatayo si Bella. May hawak na isang lighter at ang sahig ay basang-basa ng gasolinang nanunuot ang amoy sa buong bahay. "Huwag kang lalapit!" sigaw ni Bella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinutok ang apoy sa direksyon ni Lola Bining. "Isang hakbang pa, Trinidad, at gagawin kong sulo ang matandang ito." "Bella, itigil mo na ito," panimula ni Mateo habang dahan-dahang humahakbang pasulong. Inilalagay ang sarili sa pagitan ni Bella at Trinidad. "Ang lahat ng galit mo ay para sa akin at sa pamilya ko. Huwag mong idamay ang mga taong walang kinalaman." "Walang kinalaman?" Humalahak si Bella, isang tunog na puno ng pait. "Dahil sa babaeng ito, nawala sa akin ang lahat. Ang yaman, ang dangal, ang buhay na dapat ay sa akin. Kung hindi ko ito makukuha, walang makakakuha." "Bella." Ang boses ni Trinidad ay naging malamig at matatag na tila bakal. "Tumingin ka sa paligid mo. Ang bahay na ito, ang mga gamit na ito, lahat niyon ay hiram lang sa dugo ng aking ama. Ngayon, tingnan mo ang iyong sarili. Mas malansa ka pa sa pinakamabahong isda sa dagat dahil sa iyong budi." Sa isang iglap, habang abala si Bella sa pakikipagtalo kay Trinidad, mabilis na kumilos si Mateo. Sinunggaban niya ang kamay ni Bella na may hawak ng lighter. Ang tunog ng pagtama ng kanilang mga katawan sa semento ay bumasag sa katahimikan ng mansyon. "Trinidad, kunin mo si Lola!" sigaw ni Mateo habang pilit na pinipigilan ang nagpupumiglas na si Bella. Mabilis na kinalaga ni Trinidad si Lola Bining. Niyakap niya ang matanda ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa luma at kupas na duster ni Lola Bining. Habang inaalalayan niya ang matanda palabas, narinig niya ang tunog ng pagdating ng mga pulis.
Nang mahimasmasan ng lahat, nakita ni Trinidad si Bella na pilit na isinasakay sa patrol car, habang si Mateo ay nakaupo sa damuhan. Duguan ang mga kamay mula sa pagkakaagaw ng lighter. Lumapit si Trinidad kay Mateo. Ang buwan ay nakasilip sa gitna ng mga ulap, nagbibigay ng malamlam na liwanag sa dalawang kaluluwang kapwa-sugatan ng nakaraan. Salamat, bulong ni Trinidad. Ang kanyang boses ay puno ng emosyong hindi kayang ipaliwanag. Hindi sapat ang salamat, Trinidad, tugon ni Mateo. Hindi niya magawang tingnan ng diretso ang babae. Ang utang ng aking ama ay mananatiling isang anino sa atin. Tatanggapin ko ang anumang desisyon mo. Kung gusto mong umalis ako sa buhay mo, gagawin ko. Tiningnan ni Trinidad ang kalawanging krus sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng dagat. Ang alon ay patuloy na humahampas sa pampang, tila sinasabing ang lahat ng dumi ay pwedeng hugasan, basta't may tapang na harapin ang bukas. Ang sikat ng araw sa dalampasigan ng Navotas ay hindi na kasing bangis ng dati. Sa halip na nakapapaso, ang init nito ay tila isang banayad na haplos ng isang amang nagbabasbas sa kanyang anak. Sa harap ng Alabok at Alahas Foundation, nakatayo si Trinidad. Pinagmamasdan ang mga batang nagtatakbuhan sa malinis na buhanginan. Ang amoy ng dagat ay nananatiling naroon, maalat, sariwa at puno ng buhay. Isang amoy na hindi na niya ikinahihiya kundi ipinagmamalaki bilang simbolo ng kanyang pinagmulan. Dahan-dahang lumapit si Lola Bining. Bit-bit ang isang baso ng sariwang buko juice. Ang matanda ay mukhang mas bata ng 10 taon. Ang kanyang mga ngiti ay wala ng bakas ng takot, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Apo, tignan mo ang mga mangingisda. Turo ni Lola Bining sa mga bagong bangka na may tatak ng Ibanez Group. Hindi na sila kailangang mangutang sa mga linta. May sarili na silang kumpanya niyang nagmamalasakit sa kanila. Ngumiti si Trinidad at hinawakan ang kamay ng kanyang lola. Ito ang pangarap ni Tatay, Lola. Ang gawing dangal ang bawat patak ng pawis ng mga taga-Navotas. Sa loob ng nakaraang taon, maraming nagbago. Si Fabian ay nananatili sa loob ng piitan, ngunit ayon sa mga balita, siya ay naging leader ng isang livelihood program sa loob ng kulungan. Sa huling sulat niya kay Trinidad, humingi siya ng tawad. Hindi para balikan ang yaman, kundi para lamang gumaan ang kanyang budi. Si Doña Faye naman ay nananatiling tahimik sa kanyang wheelchair sa isang maayos na nursing home na binabayaran ni Trinidad. Ang babaeng dati ay puno ng mapang-aping salita ay wala nang masabi. Tanging ang tunog ng pag-ikot ng gulong ng kanyang wheelchair ang naririnig sa kanyang bawat araw. Nabalik ang diwa ni Trinidad nang marinig niya ang tunog ng mga yabag sa likuran niya. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng sandalwood at ang pamilyar na bigat ng bawat hakbang ay sapat na. Chairman! Tawag ni Mateo. Ang boses ay puno ng paggalang at pag-ibig. Hinarap siya ni Trinidad. Si Mateo ay hindi na ang CEO na lagi nakatago sa likod ng mga dokumento. Ngayon, siya ang katuwang ni Trinidad sa lahat ng outreach program sa mga baybayin. Ang utang ng kanyang ama ay unt-unti na niyang nababayaran sa pamamagitan ng tapat na pagsisilbi. Nahanap mo na ba ang huling yaman na sinabi ng tatay mo? Tanong ni Mateo habang iniaabot ang isang maliit na kahon na gawa sa nara. Pinuksan ito ni Trinidad. Sa loob ay walang ginto. Tanging isang lumang kompas at isang sulat na may sulat kamay ng kanyang ama. Trinidad, ang tunay na yaman ay hindi ang lupang iyong kinatatayuan, kundi ang dagat na nagtuturo sa iyong bumalik sa iyong sarili kahit gaano kalayo ang iyong narating. Patawarin mo ang mga nagkasala dahil ang pagpapatawad ang tanging susi sa tunay na kalayaan. Naramdaman ni Trinidad ang isang mainit na luha na dahan-dahang gumulong sa kanyang pisingi. Ang huling katanungan sa kanyang puso ay nasagot na. Patawad na ba? Oo. Hindi dahil karapat-dapat ang mga San Juan, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Payapa na ba? Sa wakas, ang gabi ay hindi na puno ng takot,
kundi ng pasasalamat. Ano ang aral? Ang dangal ay hindi nasusukat sa bango ng mamahaling pabango o sa kinang ng alahas. Ang tunay na halaga ng tao ay parang isang perlas, nabubuo sa gitna ng hapdi at dumi ng talaba. Ngunit, nagniningning ng walang katapusan. Mateo, tawag ni Trinidad habang nakatingin sa malawak na asul na abot-tanaw. Handa na akong magsimula ng bagong kabanata. Kasama ka. Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang kamay ni Trinidad at dinala ito sa kanyang mga labi. Isang matamis at banayad na halik na nagpapatunay na ang pag-ibig, kapag dumaan sa apoy at lansa, ay mas lalong tumitibay at bumabango. Sa dula ng pampang, ang tunog ng mga alon ay tila isang masayang awit ng pagdiriwang. Ang lansa ng kahapon ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng halimuyak ng isang umagang puno ng pag-asa, katarungan, at wagas na pagmamahal. Ang tunog ng mga alon sa Navotas ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga sugat ng kahapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang binubura ang huling bakas ng dilim sa buhay ni Trinidad. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito hanggang sa huling hantungan. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapahinto at mapaluha, lalo na sa tagpong pinupulot ni Trinidad ang mga basang barya sa putikan habang pinagtatawanan siya ng mga San Juan. Napakasakit isiping may mga taong itinuturing na basura ang kapwa dahil lamang sa masangsang na amoy ng kanilang marangal na trabaho. Ang bawat salitang binitawan ko rito ay nagmula sa malalim na pagninilay sa mga totoong sakripisyo ng mga kababaihan sa ating lipunan. Ang kwentong ito ay higit pa sa libangan. Ito ay isang salamin ng bawat lansa at pait na ating tinitiis upang balang araw ay maging perlas ng tagumpay. Para sa inyo, tama ba ang naging desisyon ni Trinidad na huwag maghiganti ng marahas at piliin ang landas ng paghilom sa kabila ng lahat ng ginawa ni na Fabian at Doña Fe? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, mas pipiliin niyo rin bang yakapin ang kapayapaan kaysa sapot? Habang nakikinig kayo sa aking tinig, ano kaya ang inyong ginagawa? Marahil ay nagluluto kayo ng hapunan para sa pamilya, nagtutupi ng mga damit, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang mapaghamong araw. Ibahagi niyo naman sa akin ang inyong mga kwento sa comment section sa ibaba. Dito ay may nakikinig at nagmamalasakit sa inyong boses. Huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share ang ating video upang marami pa tayong pusong mapaalalahanan na may pag-asa pagkatapos ng unos. Nawa ibaunin ninyo ang katatagan ni Trinidad sa inyong pagharap sa bukas. Manatili kayong maningning sa inyong sariling paraan, anuman ang amoy ng inyong pinagmulan. Maraming salamat at pagpalain kayong lahat. Pamagat ng kwento, dangal sa gitna ng lansa, paalala. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.